Ang pangalan ng gulong ito ay Robert. Siya ay isang pakiramdam ng gulong. Pinagpag ni Robert ang buhangin sa kanyang katawan. Mayabang na tumayo siya, masaya siyang umikot. Sa daan, nakaharang sa kanya ang isang plastik na bote ng tubig. Dahan-daang lumapit si Robert sa bote. Pagkatapos ay dinurog niya ito ng pilit. Patuloy siyang gamulong pasulong. Ngunit hindi nagtagal ay nakatagpo siya ng isa pang balakid, isang matigas na bote ng beer na salamin. Sinubukan ni Robert ng maraming beses. Ngunit hindi niya ito crush. Lalong tumaas ang kanyang galit. Umatras siya ng ilang talampakan. Nagsimulang manginig ang buong katawan niya, pagkatapos ay may kakaibang nangyari. Ginamit ni Robert ang kanyang isip para sirain ang bote. Nagpagulong-gulong siya at hindi nagtagal ay nakarating siya sa gilid ng kalsada. Isang magandang babae na nagngangalang Sheila ang dumaan sa kanyang sasakyan. Naakit agad si Robert sa kanya. Gustong makipag-ugnayan ng lustful Robert kay Sheila. Ginamit niya ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan sa pag-iisip. Pinahinto niya ang sasakyan ni Sheila sa tabi ng kalsada, pagkatapos ay mabilis itong gamulong patungo sa kanya. Hindi napansin ni Sheila ang paglapit ng gulong. Sinubukan niyang i-restart ang kanyang sasakyan, ngunit gaano man karami. Ilang beses niyang sinubukan, paulit-ulit itong nabigo. Samantala, handang lumapit sa kanya si Robert, pero biglang may lalaking nakasakay sa pickup truck. Hindi niya sinasadyang nataman si Robert na nagpalipad sa kanya. Nakahiga si Robert na walang malay sa tabi ng kalsada. Nawalan siya ng kontrol sa sasakyan ni Sheila. Nabigla si Sheila sa kanya. Muling humandar ang sasakyan. Mabilis siyang nagmaneho. Hindi niya alam na may pervert na gulong ang sumusunod sa kanya. Maya-maya ay nagising si Robert. Galit na nataman, inilabas niya ito sa isang inosenteng uwak. Tinutukan niya ang uwak. Inilabas niya ang kanyang nakamamatay na kapangyarihan. Sa ilang segundo, napatay ang kawawang uwak. Galit pa rin, sinundan ni Robert ang isang pabango sa isang gasolinahan. Doon niya nakita ang lalaking nakabangga sa kanya. Walang ideya ang lalaki na may nakamamatay na gulong na nakatingin sa kanya. Habang naghahanda ang lalaki na umalis, may napansin siyang gulong malapit. Marahas na yuminig ang gulong. Akala niya ay hindi pangkaraniwan. Ngunit hindi niya akalain na mapapapatay siya nito. Ginamit ni Robert ang kanyang kapangyarihan at agad na pinatay ang lalaki. Pagkatapos ay gamulong si Robert sa highway, iniisip pa rin si Sheila. Malinaw niyang naalala ang pabango nito. Sinundan niya ito hanggang sa motel na tinutuluyan ni Sheila. Natagpuan ni Robert ang kanyang silid. Itinulak niya ang pinto ng isang siwang. Matako niyang hinangaan ang katawan nito. Hindi alam ni Sheila na may gulong na tumitingin sa kanya. Ngunit napansin niyang hindi nakasara ng maayos ang pinto. Mabilis niya itong nilock ng mahigpit. Gayunpaman, tumanggi si Robert na sumuko. Pagkatapos ng dilim, palihim siyang pumasok sa kwartong katabi ni Sheila. Nagpasya siyang lumapit sa kanya bukas. Umakyat pa siya sa kama. Masaya siyang nanood ng TV. Kinaumagahan, dumating ang isang naglilinis na babae upang linisin ang silid. Nakita niyang nakabukas pa rin ang TV. May mantsa ang bedsheet. Nang marinig niya ang pag-agos ng tubig sa banyo, hinawi niya ang kurtina. Sa kanyang pagkabigla, isang gulong ang naliligo. Akala ng naglilinis na babae ang gulong ay naiwan ng isang bisita. Nagmura siya, pagkatapos ay sa pamamagitan ni Robert. Sa labas. Ngunit hindi nagtagal ay muling tumayo si Robert. Tahimik siyang gamulong pabalik sa silid. This time, nakita siya ng anak ng may-ari ng motel. Natigilan ang bata. Tumakbo siya para sabihin sa ama. May nakita daw siyang buhay na gulong. Pero akala ng ama ay biro lang yon. Sinabihan niya ang bata na bilhan siya ng pizza. Habang wala ang bata, pinatay ni Robert ang babaeng naglilinis. Pagkatapos ng pagpatay, hindi siya umalis. Sa halip, tumalon siya sa pool ng motel. Lumutang siya, nasasarapan. Nang bumalik ang bata, pumasok siya sa lumang kwarto ni Robert. Natagpuan niya ang bangkay ng babaeng naglilinis. Mabilis siyang tumawag ng pulis. Inakay niya ang mga opisyal sa pool. Sinabi niya sa kanila na nakita niya ang gulong na pumasok sa silid. Akala ng ama ay nagsisinungaling ang kanyang anak. Sinabi niya sa kanya upang bunutin ang gulong. Kinaladkad ito ng bata. Sabi ng pulis, ordinaryong gulong lang. Ngunit iginiit ng bata na ito ay buhay. Nawalan ng pasensya ang ama. Tinabi niya ang anak. Inihagis niya si Robert sa lupa. Ang insultong yon ay ikinagalit ni Robert. Habang tinatanong ng mga pulis ang ama, biglang tumayo si Robert. Marahas siyang umiling.
Inilabas niya ang kanyang nakamamatay na kapangyarihan. Sumabog ang ulo ng ama sa harap ng kanilang mga mata. Nagulat si Teniente Chad. Gamulong si Robert, naiwan si Chad na nanginginig sa takot. Ngayon ay naniniwala si Chad na ang gulong ang pumatay. Maya-maya ay nagpahinga si Robert sa tabi ng kalsada. Dumating muli ang anak ng may-ari. Hindi niya alam na patay na ang kanyang ama. Sinubukan niyang kausapin si Robert. Ngunit naiinip na umiwas si Robert. Bumalik sa pulisya ang bata. Sinabi niya sa kanila na si Robert ay patungo sa kalsada. Hinabol siya ng mga pulis. Natagpuan siya ng 2 opisyal sa highway. Agad na pinatay ni Robert ang isa gamit ang kanyang kapangyarihan. Nagpagulong-gulong siya ng palayo. Nakarating siya sa isang pabrika na nasusunog ng gulong. Doon, nakita niya ang mga gulong. Sinisira ng mga tao. Galit na galit si Robert. Nanumpa siyang ipaghiganti ang kanyang kauri. Pagkaraan ng 3 araw, lumitaw ang walang ulo na mga bangkay sa kalapit na bayan. Lahat ay pinatay ni Robert. Naglagay ng bitag ang pulis. Natagpuan nila si Robert na nanunood ng TV sa bahay ng isang biktima. Napansin nilang may pagnanasa siya. Kaya nakaisip si Chad ng plano. Nakasuot sila ng mannequin na parang babae. Pinalo nila ang isang bomba sa loob nito. Tinawag nila si Robert na sinusubukan siyang akitin. Gamulong si Robert na nagtataka. Ngunit napagtanto niyang hindi totoo ang mannequin. Galit niyang hinampas ang ulo nito. Pagkatapos ay umatras siya sa kanya. Silid, nabigo ang plano ng bomba. Galit na galit si Chad. Hinablat niya ang baril niya. Padabog siyang pumasok sa kwarto. Akala ng lahat ay papatayin siya ni Robert. Ngunit pagkatapos ng ilang putok, lumabas si Chad na hawak-hawak ang kay Robert. Nawasak na katawan. Naniniwala ang lahat na sa wakas ay patay na si Robert. Ngunit pagkaalis ng mga pulis, isang lalaking naka-wheelchair ang nakakita ng nakakatakot. Isang tricycle ng bata ang gamulong palabas ng kwarto. Siya, napagtanto na ang tricycle ay si Robert na muling nagkatawang tao. Bago pa siya makatakas ay ginamit na ito ng tricycle. Kapangyarihan at hinaypan ang kanyang ulo. Ang tricycle ay gamulong sa kalsada, walang patutunguhan. Di nagtagal, parami ng parami ang mga gulong nakakuha ng kamalayan. Sumunod sila sa likod ng tricycle, handang salakayin ang mundo ng tao.